The longest boulevard in the Philippines. Grabe, ang lakas ng alon. Ayun si Flash Express. Mabilis yan, Flash eh. Grabe. Andi twist din dito. Yan, good morning. At last day ng ating biyaheng Leyte to Manila o Rizal. Dito nga pala tayo nag-stay sa may 16 lodging. Very affordable yung rates. Check nyo na pag nagawi kayo dito. Dito sa may Sipokot, malapit lang to sa may intersection. So pupunta tayo ngayon ng Dait. So dito tayo dadaan sa may intersection. Check natin kung ano yung mga makikita natin doon. Tara, let's go. Oras natin 6:37 ng umaga. And the sun is up. Pagpagas na nga rin pala tayo dito kagabi. 270. Ayan, full tank. Let's go, ganda ng weather. Ang lamig. Ayan, pakanan, puntang Naga, Legazpi. Dito tayo sa kaliwa, Sipokot proper at Dait. First time ko rin dadaan dito. Grabe. Ang lamig. Ay, skuday. Ganda rin ang kalsada dito. Malawag. Wow. Ayun na, may mga nagpapausok na ng dahon. Langhap, sarap. Sarap ng biyahe dito. Malilim kahit tanghaling tapat. Yun, ang laki na ito oh. Wow. Uy, mukhang papasok na tayo ng gubat. Basa ang kalsada dito kakatapos lang umulan. Buti na lang din na natin inabot. At sana huwag na tayong abutin. Baka mamaya biglang umulan pa eh. Agoy. Dumidilim ang kalangitan. Kailangan na natin i-ready ang ating kapote. Bicol Natural Park. Okay, may park pala rito Ayan na nga at umulan na. Pero wala namang bagyo. Siguro dahil nasa gubat tayo at malapit sa bundok. Welcome Highway Boundary Camarines Norte. Okay. Ayun may rainbow Grabe dito sa area na to. Kahit umaraw na, maulan pa din. Siguro ganun talaga dito. Ang lakas ng ulan kanina, tapos biglang nawala. Tapos biglang umaraw, tapos biglang nawala rin. Grabe. Andi twist din dito. Okay na rin na
Nagsuot akong kapote kasi malamig yung hangin. Grabe. Ayun na si Flash Express. Mabilis yan, Flash eh. Ayan, umaraw na ulit. Tagal tayong kapote. Sana lang di tayo ma-prank. Let's go. Uy. Grabe, sigsag road oh. Ito pa isa. Oh, nangyari. Oh, huminto. Opya. Sarado ang kalsada. Oh, sarado. One way pala. Kaya may ginagawa. Alright. Welcome to Dait, Camarines Norte. Yan, picture lang tayo tapos sibat na din agad. Let's go. Welcome to Dait, Camarines Norte. Lapit na tayo sa ating destination. 17 minutes. Oras na ay 8:32. Manila, Lucena, pakaliwa. Dait naman dito, diretso lang. Nakapunta na rin ako dito before sa may Dait, pero work purposes kasi yon, kaya hindi ako masyado nakagala. Parang 2024 or 23 something na ganun. Matagal na rin. Parang 2 days lang din yata kami nandito nag-stay, then back to Manila na rin kaagad. Kapitolyo ng Camarines Norte. Ito pala ang Capitol ng Camarines Norte, ang Dait. Pwede kayong pumasok. Pwede. Alay sa Diyos, alay sa bayan. Diretso na tayo. Ayan, malapit na rin naman tayo sa pupuntahan natin. At eto na. Kita ko na ang karagatan. Wow! Grabe ang lakas ng alon.
Tara at baybayin natin tong kalsada na to. Oh, grabe. Matakot ang lakas ng alon. Hirap naman maligo dyan. Kung sakali man siguro sa ano lang, sa pangpang lang. Ang lakas ng alon no? Sarap din tumambay dito kapag umaga tsaka hapon. Baba muna tayo dito saglit. Kung normal lang panahon at ganyan nakalakas yung alon, paano pa kaya kung may bagyo? The longest boulevard in the Philippines, connecting Vinsons, Talisay, Daet, Mercedes, and Paracale. Hindi ko sure kung tama yung pronunciation. 1, 2, 3, 4, 5. 5 municipality ang nagdudugtong sa boulevard na to. Grabe ang haba 5 municipality. Tahan natin yung pinakadulo na itong boulevard. Grabe ang lakas ng hangin. Sa mga mahilig mag road trips dyan, ito must try. Grabe ang haba na ito. Ko pa rin nakikita yung pinakadulo tulay dito. Wow. Di bang bayan ba naman yung dinugtong ng boulevard na to diba? Ibig sabihin ang haba na. Ay, sagpalipad tayo ng drone. Ayan yan, tignan nyo. Kung gaano kalakas yung hangin dito. Ayan grabe, sumasayaw yung Mavic. Grabe ang lakas ng hangin. Grabe, nakatagilid yung drone. Strong wind. Okay. Wait na natin at 26% na lang din. Sa mga gantong sitwasyon, maganda yung gantong klaseng drone pag malalakas yung hangin. Ewan ko lang kung kaya ng mini series yung gantong klaseng kalakas na hangin. Kaya naman siguro, pero baka sobrang naka siya, naka ganon. Hop, yeah. Let's go. Puntahan na natin yung dulong part na tong boulevard.
Ayan, at dito na naputol yung kalsada. Pero tingin ko dudugtungan pa to. Mula dun sa una nating nilikuan hanggang dito. Ewan ko kung ilang kilometer. Check na natin sa cellphone. Ayan, dito tayo lumiko. Wala tayo mapin. Yan, direction. Yan, so estimate is 11 kilometers mula dun sa una nating nilikuan. Yung parang may Coast Guard yata yun or police hanggang dito sa may location natin ngayon. Mahaba din tapos hanggang dito pa lang. Mukhang dudugtungan pa tong boulevard na to. So yun, man, let's go. Labas na tayo dito. Balik na tayo sa may highway. Okay, dito tayo ngayon sa may bayan ng Labo. Dito pa rin sa may Camarines Norte. Labo o Labo, di ko alam kung ano yung tamang pronunciation Anyway, may nakita akong tulay dito at puntahan natin. Chinay ko yung tubig. Malinaw naman Hindi naman malabo. Inyak. Woo! Ang tagal kong inisip yung joke na yun. Tara na. Tayo dito. Tingin ko ano naman, habi naman dahil ako yung nagsabi. Mukhang mukhang walay talaga Inyak. Malabo. Alright, let's go. Hindi malabo. Inyak. Okay, medyo umukulimlim na. Umulimlim yata dahil sa joke ko Yan, bali, andito pala tayo sa may bypass road ng Labo. Tapos yung ilog kanina natinignan natin, yung pala yung Labo River. Kaya chinek ko kung malabo ba talaga Hindi naman. Crystal clear. Ay, nako. Mukhang mapapalaban tayo sa ulan. Ready naman yung kapote. Dito lang nakaipit sa may bag. Ito na yung pinakadulo ng bypass road. Dito sa kaliwa yung papunta sa proper ng Labo. Ayan, dito tayo sa may kanan. At lumalamig na naman ang hangin. Ali, nakapin tayo sa may gateway to Bicolandia. At meron pa tayong 78 kilometers. Almost 2 hours, sabi ni Google Map. Alright, haba-haba pa. At ayan nagbabadya na naman ang ulan. Maambon-ambon na. Pero yun nga, ligaw-ligaw na ulan lang naman to at wala namang bagyo. Dadaan nga pala tayo sa may gilid ng bundok. So expect na twist ulit ang dadaanan mamaya. Agoy, grabe, ang daming bata. Ano yan, kids? Ba't kayo nakangas dyan? Ang dami nyo. Alright, pakita ulit tayo ng bundok. Twist gaming na ulit.
Charan! Grabe na lang tayo kanina. Dun sa may bundok. At na, meron tayong magic plastic. Grabe ang init-init tapos biglang umulan. Mabilis lang naman yung ulan, pero ang lakas eh. Ayan, tanggal muna tayo ang kapote. At ang init na dito sa baba. Nandito na pala tayo sa may bayan ng Santa Elena. Check natin. Gaano pa tayo kalayo sa Bicolandia. Yan, so 15 kilometers. Alright. Head southwest on Maharlika Highway, Pan-Philippine Highway. Let's go. Ano, mayroon tayo mag-gloves at sakit din sa kamay pag masyadong matagal na naka-gloves. Manila, Sena de Gaspi. Alright. Andito na tayo sa may intersection. Yan. Ito yung pa Manila. Dito sa kaliwa ang papuntang Ragay. Si Pokot, yung pinanggalingan natin kanina. Yan. Diyos Mabalos. Gateway to Bicolandia. Let's go. Medyo marami na ulit tayo makakasabay dito mga sasakyan. Unlike doon kanina sa dinaanan natin. Marami na rin mga truck tsaka mga bus dito. Mabahabang biyahe pa to. Ayun na sila. Ay mga truck. Yeah. Hirap talaga pag maipit dyan sa truck. Ipit ka rin sa traffic. Nakalawa na tayo dito. Bali ito na yung way papunta ng Pitogo. Bali ito yung nasa left side ng Quezon Province. So, kung naghahanap kayo ng alternatibong ruta papunta ng Bicol or pauwi ng Manila galing Bicol, I suggest na dito rin kayo dumaan kasi naranasan ko yan nung Holy Week. Pabalik kami ng Manila galing Tiwi sa may Albay. Grabe yung traffic dyan sa may Atimonan. So nagre-route kami, dito kami dumaan sa may Pitogo. Ang labas nito ay yung pa letter Y na kalsada sa may zigzag road, yung Bitukang Manok sa may Pagbilao. Doon kasi sa may Atimonan, usually doon dumadaan yung mga trucks, mga private vehicle. So siksikan talaga doon, tsaka medyo malubak talaga din sa part na yun.
Unlike dito, meron pero ano lang, minimal. So tara, explore natin tong daan na to. O, tapos na tayo sa Coastal Road. Ngayon naman ay mga alternative na ruta yung dadaanan natin. Yung kaninang dinaanan natin mula Daet hanggang Santa Elena ay alternative na ruta din siya papunta ng Bicol, pero yun nga lang mas malayo compare sa may Ragay. At ito rin mas malayo siya ng konti lang naman, hindi naman ganun kalayo talaga. May mga mangilan-ngilang coastal road din tayong madadaanan. Since itong province ng Quezon ay nasa gilid. Ay, chuchu. Since itong province ng Quezon ay nasa gilid ng dagat. Municipality of Pitogo. Grabe. Ang lamig ng hangin. Tsaka ang lakas ng hangin, oh. Galaglagin yung mga dahon. Tsaka yung mga puno sumasayaw sa lakas ng hangin. Tsaka ang lamig ng hangin. Na maganda dumaan dito eh. Wala pag anong kasabay. Boss Fuel. Ayan, bali ito na yung dulo ng kalsada. Ayan, pakanan tayo. Dito sa kaliwa yung mga papunta ng Katanawan. Ayan, may mga ilan-ilan ding truck na dumadaan dito, pero di ganun karami, unlike dun sa may kabila. Oras pala natin ay 3:22 at meron pa tayong 199 kilometers. Mahaba-habang biyahe pa to. Siguro mga 5 to 6 hours pa bago tayo makauwi. Magagabi na talaga tayo gagabi na talaga tayo sa biyahe na to. Medyo twist-twist din ang daan. Nissan Lucena kaliwa. Welcome sa bayan ng Unisan. Dati mga lumang bahay dito. Slow down. Yan, Lucena. Dito tayo sa may kanan. Liwasan ng Kagitingan, Unisan, Quezon. May mga bahay dito, makaluma. Ayun, no? Ito rin, no? Wow. Meron din palang mga ilang kalsada dito na ginagawa. Ayan, o. So ingat-ingat na lang din kung dadaan kayo dito. Tsaka pansin ko pala yung maraming area dito na walang street light. So madilim talaga kapag kagabi. Yan, dito rin. Hirap kasi kapag medyo mabilis yung takbo mo tapos biglang mabulaga ka ng under construction na kalsada, di ba? So dapat may mga early warning device na
nakalagay doon sa press dulo nung ginagawang kalsada. For safety na rin syempre. Nasa gilid na ulit tayo ng bundok at halong lusong at ahon na yung dinadaanan natin. At malapit na rin pala tayo sa dulo ng kalsada na to. Puro twist na yung nadaraanan natin dito. Makakapote si kuya. Mukhang maulan dun sa pupuntahan natin ah. Pero dito clear naman yung sky oh. Pero dito sa side na to hindi. Yung mahirap sa part na to kapag kapaahon tapos may truck sa unahan, may ipit talaga tayo. Yun, nakalusot. Up. Yun, at yan, malapit na tayo. Alright. Ito na yung dulo. Yan. Dito muna tayo. Yan, bali ito yung sinasabi kong pa letter Y na kalsada. Ito yung papunta ng Zigzag Road. Dito naman sa kabila yung Pondoc Peninsula, yung pinanggalingan natin kanina. Okay guys, so ang plano ay dito ko natatapusin ng aking vlog. My God, kailangan kasi natin magtipid ng energy at meron pa tayong 150 kilometers, so around 4 hours pa ang ating ibabiyahe. So bali 6 na part, no? Yung possible gawin kong video sa series na to, mula sa atin sa Cainta hanggang Leyte, sa Matalom, then vice versa, Leyte to Rizal. Yan. Grabe, nakapagod. Di pa tayo tapos, suwi pa tayo. So ayun, salamat sa panonood at sana ay na-enjoy nyo yung video. Sarap patulog na ito mamaya pag uwi.